Nick, para makasahod buwan-buwan dito sa Facebook. Ito ang ginagawa ng karamihan ng mga content creator na ina-upload na nila lahat ng tools na nandyan sa content monetization. Stories, text post, picture post, at long form video reels. So dahil pinagsama na ang reels at long form video, ikaw na bahala kung reels o long form video. Pero mas maganda ang kitaan sa long form video. Pero kung gusto mo naman na yung para madagdagan agad yung followers mo, reels din maganda. Pwede mong pagsabayin. Kasi halimbawa kung isa lang yung tools sa content monetization ang in-uploadan mo, so yung iba mamumula, maapektuhan yung content monetization earnings mo. So mas maganda na uploadan mo lahat para talaga yung earnings mo ay tumaas, yung magdagdag araw-araw. So kahit na isa lang sa lahat ng mga tools, kasi kung magkakaroon naman ito ng 0.01 na mga earnings, so may maiipon ka rin guys sa wala. So ganyan, dapat i-maximize natin yung mga tools na nandyan sa content monetization para hindi masayang. So dahil pinasok na natin ang pagiging isang content creator at yung gusto talaga natin na kumita dito at gusto rin natin na mag-monetize. So kapag monetize na, dublihin na natin ang sipag dahil kapag hindi natin dinubli, so wala talaga tayong maiipon dahil ngayon masyado nang mahigpit si Meta, puro qualified views na lang ang binabasihan yung makita. So kailangan talaga natin na dumiskarte din. So kahit pa paano makakaipon tayo kahit pa kunti-kunti, basta uploadan lang natin lahat ng tools na nandyan sa content monetization kasi yan ang ginagawa ng iba. So mag-text post ka, hindi naman mahirap mag-text post at picture post, mag-ano ka rin yung mag-stories, dapat yung stories mo, hindi mo na in-upload sa timeline mo. Yung iba lang talaga na ginawa mo para sa stories. So ganito ang gawin mo para talaga mayroon kang kikitain. Halimbawa kung mag-upload ka ng stories, text post, reels, picture post, o long form video, tapos may kita yan araw-araw na 0.02, so sa lima na yan, o makakaipon ka na sa isang araw. So dapat ganyan talaga ang gawin para pagdating ng buwan, meron ka talagang sasahurin. Pero minsan kahit anong gawin natin na pagsisikap, kahit pa nga yung tigda dalawang beses na tayo nag-a-upload sa bawat entry, minsan wala talaga dahil masyadong mahigpit na ngayon si Boss M. So minsan 0.0 pa rin yung earnings, kaya siguro yung iba hindi natin masisisi na parang nawawala na ng gana na kahit talaga anong gawin na pag ano diyan pagsisikap wala talagang earnings na pumapasok. So pero kung ano talaga yung parang determinado ka talaga na kumita dito, siguro ipagpapatuloy mo lang. Dahil habang tumatagal, siyempre, mas lalo kang gaganahan gumawa ng content. Kailangan lang siguro na i-improve yung ating content para magustuhan ng mga audience. So, humanap tayo ng mga ideas, mga technique, mga diskarte na para mapaganda yung content natin dahil ito lang talaga ang magiging daan para kumita tayo, para magka-earnings yung content natin. Siguro kung noon, kasi pag wala kang niche, yan din mahirap din umangat, mahirap ka rin matandaan ng tao kapag paiba-iba din yung content na ginagawa mo araw-araw. So iba rin yung nagiging audience mo, so wala kang loyal na audience na yung talagang manonood lagi at magsusuporta sa iyo. So kailangan siguro baka ang problema kaya walang mga earnings yung content mo dahil din sa wala kang niche, kasi kapag random mababa din ang earning rate. So kapag mayroon kang niche, halimbawa tutorial, so kahit hindi tutorial, basta mayroon kang iisa lang yung ginagawa mo, maganda ang bigayan. So dapat yan din ang iisipin nyo, kaya siguro wala din kita kahit masipag dahil sa klase ng content na ina-upload natin. So yan ang pinaka-importante na dapat nyong tatandaan at titingnan sa paggawa nyo ng content. I-improve nyo at gumawa kayo ng paraan at para talaga magka-earnings ang inyong mga content para hindi masayang yung content monetization nyo. So yun lang, sana nakatulong ito sa inyo. Thank you for watching.